Sinimula na naman ang araw ng 74 anyos na si Eli Lapuz. Diretso sa kanyang maliit na kubo malapit sa palayan, bitbit niya ang mga damo para ipakain sa mga katuwang sa bukid. Matapos pakainin, panahon na para isuga ang 3 niyang kambing, libangan na rin daw niya kahit papaano. Pagpatak ng alas 9, simula na ng trabaho ni Tatay Eli sa bukid, pero mano-mano muna ang paggagapas na ginagawa niya habang hinihintay ang hiram na reaper. Pero wala pang isang oras, napilitan na siyang magpahinga muna. May edad na din po eh. Nakita nyo, sa konting pag-iinit medyo hinihingal na ako. Yung init na yun, parang tinutusok na yung katawan ko. Maghapon ang kayod ni Tatay Eli sa bukid. Ganito na raw ang araw-araw niya, 16 anyos pa lang siya. Sumasideline rin siya minsan sa kapwa magsasakang si Aling Josephine pandagdag kita. Bago magdilim, uuwi na si Tatay Eli sakay ng kanyang tricycle. Pagpasok sa munting tahanan na unti-unti raw niyang pinundar sa pagsasaka, ang sasalubong sa kanya ang kanyang asawang si Nanay Guadalupe. Dala ang supot na may kakarampot na gulay, ito lang ang nauwi ni Tatay Eli matapos ang buong araw sa bukid. Panghapunan na raw nila yan, 13 pa silang maghahati-hati. May 5 anak kasi si Tatay Eli, yung 2 may asawa at tig-3 anak na, pero nakikitira pa rin sa kanila. Nakabukod na raw ang panganay at bunsong lalaki habang pumanaw na ang isa. Sa hirap ng buhay, wala ni isang nakapagtapos sa pag-aaral. Gumanda-ganda sana ang buhay, yung mga anak ko na yan. Kaso hindi rin naman kalakihan ang kinikita ni Tatay Eli. Sa mahigit 1.5 ektarya ng lupa, namumuhunan siya ng higit 75,000 pesos. 150 kaban ang katumbas niyan, menos 15 para sa katulong maghakot. Lumalabas sa 135 na kaban na tig 900 pesos, 121,500 pesos ang benta ni Tatay Eli, bawas pa ang puhunan, halos 46,000 pesos ang kita. Hahatiin pa yan sa 4 na buwan na paghihintay ng ani, 382 pesos lang kada araw. Mas mababa pa sa minimum wage. Kung isasama ang higit 600 pesos na kita niya sa sideline na hindi naman araw-araw, 982 pesos. Pero hindi pa rin sapat sa arawang gastos ng pamilya na inaabot ng higit 2,000 pesos. Ang katiting na kinita sa sakahan, pilit pang iraraos ni Tatay Eli para sa susunod na pagtatanim. Utang ka, yan ang kuha sa buhay. Sana huwag kami makautang, ganun. Yan ang pangarap namin, basta nagtatanim kami. Kaya naman kumukuha na lang din daw si Tatay Eli sa kanyang bukid. Di bali ng malugi, kesa naman walang makain ang pamilya. Nakita nyo po, may gulay kami din Nakakaraso, sa bagong lang, betching, daos na lang, kung anong aabutan na lang. Tuloy pa rin sa pagkayod si Tatay Eli at kanyang asawang si Nanay Guadalupe. Ang naguudyok sa kanila, ang pangarap na mabigyan pa rin daw ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Kahit na po pagod na nagsasakripisyo pa rin. Dapat to sana, alam mo ba yun mahirap po yung kung walang hihingi-hingi ka lang sa mga anak. Kung sa amin lang mag-asawa, sobra-sobra. Sana, dadalawa na lang kami. Pero hindi yung kayang tiisin ng anak mo. Kung wala sila, kasi bigay. Kaya ako yung bukid, huwag niyo ka kung lulusawin. Sana, yung mga anak ko, maiwan namin ng maayos. Kari Gator, CNN Philippines.